Dara, aray ko. Aray ko. Dara, oh. Bayda. Hello po, good morning po sa lahat, sa inyong lahat dyan. Today po, March 30, 2024, 7:20 a.m. Reminders ko lang po sa mga nakatira dito sa Barangay Magsaysay, Purok Maligaya or Barangay Magsaysay. Meeting po mamaya. Alauna po ng hapon sa Barangay Hall po. Punta po kayo, ha? Ay, yung nanay ko lang laging wala eh. Kakalimutan. So, pinaremind ako ng nanay ko, ng mama ko kahapon. So, magpaparemind ako sa inyo, pero baka mamaya hindi ko na ma-remind kasi busy ako. Naglalaba ako. Nilabahan ko yung mga comforter namin. At saka kumot, towel, pillowcase, cortina, yung mga ano. Pero yung mga damit, wag muna. Hello po. Oo nga pala, regarding sa, ako po'y naniniwala na sa Bible po, kahit anong Bible po, at kahit ano pong paniniwala natin is, lahat po naman parang pinaparusahan at saka gumiginhawa ang bawat buhay ng tao, or yung iba naman ay pinaparusahan. It's because yun yung tawag na pag may kasalanan ka talaga, yun yung future mo talaga. Pero hindi ko naman po sinasabi na selected person po. Ako po'y makasalanan din po. Lahat po tayo'y makasalanan. That impossible po na hindi po tayo makasalanan. But it depends on us how we build ourselves and how we discipline ourselves. Tama po ba? Kaya nga po, ay sabi nga rin po sa dinig-dinig ko, huwag tayong sumamba sa rebulto. Tama po ba? Meron po ako si mama, ganun eh. Ayaw nila, yung ate ko, ganun. Iba-iba tayong paniniwala. May explanation po ako dyan. Ako po ay nagsisimba sa Catholic. Pag nagsisimba po ako sa Catholic, gumagaan po ang aking dibdib. Nararamdaman ko po yun. Hindi pa po ako nabinyagan ng Catholic. But still, nagsisimba po talaga ako. Tapos pag meron po akong time, doon po ako sa kabilang parang sanctuary ba yun, or hindi ko alam kung ano yun eh. Doon po ako pumaspasok, nagdadasal, or nag-stay po ako doon ng ilang minutes. Yung paniniwala ko kasi sa regarding sa mga rebulto, yung mga rebulto na yan is, yan po yung parang pinapaunawa sa atin na yung mga rebulto niyan, instrument po yun para ipaalala po sa atin na meron pong gumagabay sa atin, mga anghel, si Mama Mary, ang Panginoon. Yun po yung pagkakaunawa ko. Ngayon, narinig niyo si Mama. Yung rebulto, hindi buhay. Of course, hindi po yan buhay. Pero na-bless po yan. But,
Totoo po yun, hindi po sila buhay. Bakit po sinasabi agree po ako kay mama? It's because rebulto po yan. Inukit po yan na mga tao to remind us na andyan sila galing sa taas para i-remind sa atin na nandyan sila na gumagabay sa atin mula noon hanggang ngayon. Meron pa po, sa'yo lang. Coffee po tayo. Pasensya po, wala po akong pambili. Mahirap lang po ako. Ngayon po, ang sa akin, ang rebulto, hindi naman talaga ako nag-ano talaga sa rebulto. But still, naniniwala ako na nandito sila. Andito sila sa ating puso. Meaning, buhay sila. Pag wala po sila dito, at dito, wala, hindi tayo naniniwala na handyan sila sa atin, na gumagabay. Especially po, yung Panginoon natin, na bawat isa po sa atin, na paniniwala kung sino po yun. Tama po ba? But still, hindi ko po alam sa inyo, especially sa Quran, sa mga Muslims. Hello po, pasensya po ha. But still, nire-respeto ko po kung ano pong paniniwala nyo. Sa mga, ano yun, sa mga, kanya-kanya po tayong Bible na binabasa at pinapaniwalaan. Ako kasi, kung ano lang yung meron, binabasa ko lang. Tapos, kung ano yung mga learnings doon, na-apply, at syempre, ganun din naman talaga. Kaya ganun ako. Andyan sila, gumagabay mula noon hanggang ngayon. Itatak po natin sa puso natin at isipan natin. Lahat po ng panalangin natin, nagiging totoo po yun. Totoo po. Pero, to make it short, magiging patience po tayo sa lahat ng mga panalangin natin, kung ano po yung pinapanalangin natin, but with action. Kasi ginagabayan po tayo sa bawat minuto kung ano po yung mga action natin. Naglalaba po kasi ako. Tapos na po siya. Sandali lang po. Tignan niyo po. Yan bang ginagawa ko. Kaso ang hirap eh. Kasi sumasakit siya. Kasi medyo tight siya. Ganun. Tanggalin ko lang muna. Pasensya po sa mga Catholic, especially sa mga kay Father, kung iba yung paniniwala ko eh mali po talaga or ano, pero ganun talaga eh. Laman ko yung kumot ng nanay ko kasi requested. Hindi ko alam kay ngayon ko lang nalaman. Kasi masakit pa yung ano ko. Ay, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko dito. Nitiis ko na lang po.
my God. Hindi ko po nilagawas yung comforter. Kasi, alam niyo po, medyo ano pa, nahihirapan eh. May kwento po ako sa inyo. Talagang naiinis po ako. Kaninang umaga, 3:20 a.m. Ano pa yung mga baka 3:15 a.m. Kasi before ko tinignan yung orasan po, nag-o-observe pa po ako or nagmamanman. Andito po kami sa baba, natutulog. Nagulat ako. May nararamdaman ako sa taas na umiingay. Diyan, dito sa taas sa scene. Tapos papunta siya doon. Doon, hanggang papunta siya dito. Dito. Tapos, mga ilang minutos na, tinignan ko, 3:20 a.m. 3:20 a.m. kaninang umaga po. Ginising ko yung si mama para malaman niya na may taong gising. Kasi nandito po yun, oh. Papakita ko po sa inyo. Eto po, pinagawa namin yan. Asa na may... Nakita nyo ba? Yan. Yan. Yang platong yan, sky cable yan, binili ko yan. Sa sahod ko. Nung sa DOH pa ako nagtatrabaho. Kasi, yung sahod ko sa DOH po, more than 20,000 a month. Kaya po, nakakabili po ako ng gusto ko. At yung iba galing po sa ex ko. At yung iba sariling sikat ko po. Kaya po ako nakapagtapos ng 4 na taon. Ito po yung sinasabing yung baliw na umiinom ng gamot, but still, yung proseso ng isip kakaiba. Yung proseso ng isip, gustong makapagtapos ng 4 na taon. Dahil yan po yung pinanalangin ko. Na hindi man maibigay sa akin ng Panginoon on the spot, but still, dahan-dahan po siya. Kasi hindi ko po kaya. Wala na kami nun eh. Kaya nga lang, alam niya kung anong kagustuhan ko. Kaya hindi ko sinayang yung pagkakataon na yon. Pero hindi rin ako nagpasalamat sa kanya. It's because galit ako. That's your choice. Ito ang akin.
Igagrab ko yan. Kasi that time, kahit ganon, siya talaga. Pero dahil sa ganon ang nangyari, so better give up. Kasi hindi na ako pinaglalaban. Yung babae na yung pinaglalaban. Ngayon po, back to reality po tayo dito. 3:20 AM, palakad-lakad na po siya dito, tapos nag-stop siya. Nag-o-observe ako. So wala siyang magawa. Kasi alam niyang gising na kami. Kesa siya mag-stay dyan hanggang mag-umaga, makikilala at makikilala siya. Sa babae naming tao, hindi naman pwede na lumabas kami agad-agad. Lalaki, baka dalawa sila. Nag-o-observe ang isa sa labas. It's because dito po sa labas, madilim po. Hindi po namin makikita kung sino po talaga. Kaya dito yung ilaw dito, i-open namin. Yung ilaw dito, hindi namin ino-open. Yung ilaw doon, at saka sa likod, open po yan. Yung dito sa side namin, hindi namin inopen. But still, i-open na namin. Ngayon po, tumaas po yung boses ko. Sabi ko, sino yan ata, ganun-ganun. Kasi ang lakasan ng boses ko. Kasi lumalakad na siya eh. Ang talino, hindi talaga, hindi takot. It's because we are women. Matanda. At anong kakayahan ko? At anong kakayahan ng kuya ko? Ginising ko siya. Galit pa. May tao. Kayo magnanakaw kayo, alam kong gusto nyong kukunin to, yung plato, or gusto nyong kukunin yung TV na yan. Sarili kong sikap yan. Bumili kayo. Huwag kayong magnakaw. Nasugatan pa yung kamay ng nanay, mama ko. Diyan, akala niya diyan, akala niya, diyan, bababa. Doon siya bumaba sa side na yan. Dito po. Dito po. Dito na side siya bumaba. Dito si mama umakyat. Bakit ko po alam? Narinig ko po pagbaba niya dito. Lumundag po siya. Narinig ko po. Ngayon, paano ko, alam niyo po yung, ang magnanakaw, sorry po sa kapitan, ang magnanakaw, pag hindi taga dito, tatahol ang mga aso. Yung aso namin hindi tumahol. Yung aso namin palakad-lakad habang humihiga po ako. Nag-o-observe po ako sa aso namin na isa. Dito lang po yan. Diyan lang po yan. Palakad-lakad lang po. Na parang guard na nagbabantay. Tapos pumasok na siya, pinalabas ni mama. Ngayon, paglundag niya doon, wala pang tahol na aso. Ngayon, sakitid ng utak ko or kung ano mang meron dito, pag hindi kilala dito, sa barangay Magsaysay, Purok Maligaya, tatahol yung mga aso.
Tama po ba? Hindi po tumahol. Kung sino ka mang magnanakaw, peste ka. Alam mong hindi na kami nagre-reklamo pumupunta ng police station. Hindi ako nagpapabrigada. Hindi ako pumupunta kay mayor. Hindi ako pumupunta kay congressman. It's because nawawalan po ako ng tiwala. Kung ano po ang nangyari sa akin sa Manila, Luzon. Meron po akong karamdaman. Sumasakit po yung kamay ko dito. Hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Dadagdag pa kayo? Mga peste kayo? Kayo ba nagpapakain sa akin? Kayo ba nagluwal sa akin? Nadadagdagan? Kayo ba dapat ang poproblemahin ko? Gago kayo? Nasugatan yung kamay ng nanay ko eh. Mama ko. Kung hindi kami natutulog dito, of course, wala na yung laman dyan. Gas-gas, no? Kaya kami natutulog dito. It's because ginagas-gas yan. At yung dito na mag, alam niyo yung dito na mag, tawag ng parang tinitipingan ng konti. Yung mag na black, papakita ko sa inyo. Paano ko na-observe? Peste yan. Po, itong kaping to, pagdating namin nandito yan. Ginamit ko to once. Ngayon po, wala na po. Anong tipping mo? Ma? Ano ganing tipping, ma? Sa Ilonggo? Wala po. Wala na po. Hindi po to. Dito. Dati po, meron po talaga. Honest to God. Konting tanggal na area. Honest to God. Ako po'y niloloko. Ito po, wala po to. Ito po, wala po to. Dito po yan sa loob. Yung tinatawag na tipping, yung parang ganito, pero pag ganon siya. Now, ganito po ang ibig kong sabihin. Ganito po ang ginawa nila. Dito po sa loob. So ito po, hindi po to ganito. Niloloko po kami. It's because kami may sakit na ganito. Kung ako po'y nagla-live, wala pong maniniwala. It's because hayaan mo yan. Yung pamilya niya, mga baliw. Tinatandaan ko po. Tumatahimik po ako.
ito po, nilagay ko po doon. Pero yung mama ko, nagagalit. Ang sabi ko sa mama ko, wag kang dada ng dada pag walang proof. Kasi, babalik at babalik po yan sa amin. Peste kayo. Ganun po ba? Kailangan yung nakawin ko anong meron dito? Halos hindi na nga namin magamit yan. For the first na pag-install yan dito yung TV ko at iyang platong yan para makapanood yung mama ko. Kasi request niya yan eh. Hindi ko yan request. Gusto niyang manood. Ngunit hindi namin magamit-gamit. Tapos kukunin pa yan na nakawin pa. Dito siya. Yung alam kong nandyan na siya, ginising ko na yung mama ko. Nag-sign na ako. Na ganon. Bumili kayo. Halos nga wala ako dito ngayon. Tapos kung ano pa yung mga remembrance ko, gusto niyo pang nakawin? Galing po yan sa pinaghirapan ko, gusto niyo pang nakawin? Tarantado kayo? Magtrabaho kayo. Kung pinaaral kayo, mag-aral kayo para hindi kayo gagaya magnanakaw. Kung hindi naman kaya, di pumunta kayo doon. Maghanap ng scholar. Kung hindi naman, di magtrabaho kayo. Yung tatay ko, pinaaral ba ako? Alam niyo po, pagkaalam ko, malaki po yung boses ko para magising ang kapitbahay dito. Sinisita po ako ng nanay ko. Paano maniniwala pag ganun? Walang tahol. Yung bunganga ko lang ang tumatahol. Si kuya na naman. Si kuya mabutang na tubig.
So, sige, butang nga lang na. Para dali lang, mabanlaw. Ayaw ko sanang mag-live. Dahil galit po ako dito sa Facebook. Hello po, Facebook. Kung sino man yang nagka-cut ka na yan, na ang haba po ng pag-cut nila sa live video ko, saksak niyo po yan sa dibdib niyo. Diba sabi ko, sa sa cellphone ko, bawal makialam sa kaso ko. It's because nawawalan po ako ng tiwala sa nangyayari sa akin sa Manila. Involved po ang PNP. Involved po ang AFP kung paano nila kami tratuhin. Involved po ang attorney sa Pau Bataan Balang kung paano kami tratuhin. Sa DSWD, sa Polo Embassy. Ngayon, paano po ako magtitiwala sa inyo? Paano po ako magsusumbong dito sa inyo? Peste. Ang laki ng problema ko tapos dadagdag pa kayo? Sir Tolfo, I'm sorry, good morning. Tanong ko po sa inyo, kung nabigyan po ako ng agarang aksyon, walang namatay po. Ang dami pong pulis eh. Ngayon, sa ganitong baliw na pag-iisip, eh di sana sumayaw-sayaw na ako nakaubad sa harapan nila. Eh di sana nagpaano na ako doon. Ang dami nyo yung Station 1 eh. Hinayaan nyo lang ako sigawan ng matanda na nakaupo pa siya sa bench. Gulat ako, nasa harapan na siya. Ganito? Kalayo yung mukha niya sa akin? Wala kayong ginawang aksyon? Putang inang PNP yan? Ilagay nating baliw ako doon sa loob. Hahayaan nyo pa rin ba akong sigawan?
Bakit? Sino bang nagbayad-bayad sa inyo dyan? Agency? O kabit ng tatay ko? Sinong involved dyan lahat-lahat? Hindi ako makapag-YouTube. Doon ako magla-live sa YouTube ko. Pero wala pa siyang 2 months eh. Samantalang dito, live, Facebook. Pero kinakat-kat-kat nyo. Halos walang nakikinig, halos walang nanonood. Pinagbabawalan nyo dahil nahihiya kayo, putang ina nyo. Dahil sa kagagawan nyo, peste kayo. Sige, magbayad-bayad kayo. Pagtapos ng eleksyon, siguradong mamamatay kami dahil sa katangahan nyo. Gago. Ang laki ng reklamo ko. Ang laki. Wala yung pera. Walang pambayad. Mga baliw yan. Ganon po. Kahanga-hanga po kayo. Kaya pag... Ngayon, staff ni Sir Tolfo, malumanay na pagsasalita. Sa ganitong pangyayari, malumanay pa? Peste ka? Ngayon, anong nangyayari dyan? Sa Manila, Luzon, anong nangyayari? Ang gaganda-ganda nyo pa naman, tapos ganun kayo mag-isip. Buti pa yung baliw, nakakapag-isip na tulad ko, na sinasabi nyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, talagang mamamatay kayo, peste kayo. Hindi maganda yung pinag-isip nyo, yung pinaggagawa nyo. Life matter po to. Kaya sinusubukan kong i-analyze ang bawat sitwasyon ni Miss Catherine at yung dalawang ganon. Gusto kong tulungan. It's because involved po ang pulis. Dahil involved din po ako. Nasasaktan po ako sa mga nangyayari sa kanila. Ang aga po. Pesteng magnanakaw yan. Ganon po yung pinapagawa nyo sa akin na mamamatay ako dito sa way, sa paraang ganito.
maaga nilalamig ako. Pinagpapawisan ako. Ang konti. Reminders ko lang po. Ako po ay kinakausap dito sa laptop ko. Naririnig ko po. Sa ibang bansa po. Kung paano po ako magsalita na malakas po. Kinakausap na po ako niyan. Gusto po nilang bumalik ako ng Saudi. Nagtataka sila bakit ako ganito ngayon. Samantalang sa Saudi napakatahimik ko. Hindi ako lumalaban. Umiiyak lang ako. Ngayon, tanong ko sa inyo. Ginawan kayo ng RATE. Ngingiti pa ba kayo? Tatahimik pa ba kayo? Ginawa ka ng baliw. Tatahimik ka rin ba? Tatahimik pa rin kayo? Anong gusto niyo mangyari, magpakamatay ako? Para i-proof ko sa inyo na baliw ako? Lahat po ng edited ko sa progress notes. Especially yung may sinabi si Ma'am Analo na i-edit ko yon. From her mouth po.
nire-request ko po lahat ng nangyayari sa loob ng nursery. Provide all CCTV footage. From the start, na nag-start po ako, paano po nila ako itrato, paano po ako umiyak, paano po ako nagkasala, paano ko po ginawa yung trabaho ko. Ma, pag ano na kayo, nakasali ka po niya po niyan, kaya laon na, mag-meeting na naman ka mo. Ano ka na naman oras maglakapit to? Dapat ma-umpisa mo tong meeting dito.
Kaya nga, pagdating sa trabaho, trabaho lang. Pumunta po ako doon para magtrabaho. Hindi para magreklamo. Of course, nandyan po yung sahod na kino-complain ko. But still, sinasabi ko lang sa isang tao. Hindi ko yun sinasabi sa lahat ng mga tao dyan. Kaya nga po, yung sa TikTok ko po, sinasabi ko doon, it's because po, ang plano ko noon, tatapusin ko po ang isang kontratang yun. At hindi na po ako magre-renew. At mag-a-apply po ako sa ibang hospital. Either sa Europe, either dyan balik. Kaya pinag-isipan ko po na mag-take ng midwife specialist po. Alam po yan ni Miss Ruan. Kaya nga po nagsisearch po ako ng sonography. Kasi mas gusto ko po yan para maprotektahan po ang license ko na midwife. Humahanap po ako ng alternative na mas okay po sa akin. Ganon po. Hindi man ako kasing galing nyo dyan. Congratulations. Kaya dyan po kayo. The floor is yours. The nursery yours. Hindi ko po hinahangad ang promotion dyan. Ang hinahangad ko lang po, magtrabaho po tayo ng maayos at wala pong reklamo. Wala po akong naririnig. Wala po akong nag-o-observe na mapanghusga. Kasi po ay napaka-perfecto nyo dyan. Pasensyaan nyo po at ako'y mapanghusgang babae. Gusto ko sana mag-live sa YouTube ko eh. But since sige lang po, darating din yan ng panahon na ibigay ng Panginoon sa akin kung ano ang kagustuhan ng puso ko at isipan ko. Kasi pag nagko-connecto, ibibigay yan ng Panginoon. It's because there's a plan from up for me and for this family. Nakikita po ng Panginoon kung anong merong struggles kami mula noon hanggang ngayon until now po. Ayoko po ng ganitong look. Napaka-seryoso po kayo sa ng usapan. Na. Mabigat po kasi sa loob ko. Kaya dinadivert ko po. Congratulations po sa magnanakaw. At least nakakaakyat po kayo.
Napaka-easy lang pong umakyat. Show. Papakita ko sa inyo paano. Napaka-easy lang po. Akyatin. Ito po. Wala po yan talaga. Kita niyo po. Yan. Yan. Bakit napaka-easy po? Ito. 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 Ang kamay dito. Asan na po yung kamay ko? Yan. So, pag ganun. Napaka-easy po. Napaka-easy. Hindi niya po. Hindi mapasok-pasok po dyan. It's because hinarangan ko po. Dahil may nakikita na po ako. Nakakaiba po. Yan. Madali lang din yan. Kasi pag magnanakaw ka talaga, alam mo kung saan ka. Tawag yun, tatapak. Pag ang magnanakaw, matalino kung saan tatapak. Pag bubong magnanakaw, hindi niya alam. Kasi bago pa lang po. Kasi from the start po lang po, wala po kaming kailaw-ilaw dito. Naririnig ko na po. May lumukso po dyan. Gising na po ako eh. Gising po ang diwa ko, nakamulat po. Madilim po dito. Yung mama ko, bumubunga nga. Hinahayaan ko lang siya. Pag minsan naiinis ako, sabi ko, wag ka magbubunga nga pag wala kang pruweba. Kasi ibabaliktad yan. At kami ang magbabayad. Nasamantalang sila safe. Subukan niyo po. Mas gusto ko pa sana doon, no? May ilaw doon, no? Doon sa gate na yon. Kapag ganon. Or dyan lang sa gitna, at least tawag niyan, mailawan. Kasi pag sa dulo-dulo talaga, pag ganun mga simpleng ilaw yan, thank you, may ilaw kami. That's it. Salamat po. Lalaba po